Kaya naman yung mga kaigsunan, kung sa'yo atong pangayoon, unang sa akong kapangutanan, kung saan mo hindi pangayo ni mo sa 2026? Ha? Kung bang naasa greetings, Merry Christmas, have a joyous, blessed New Year. Okay? Sa imo, kung saan may mo hindi pangandoy sa 2026? Na ba? Wala. Bukan ngayon na, pala lang po, kung sa ihatag sa Ginoo, that's common, di ba? Ito isulti nga, sa ihatag sa Ginoo, mauna. Pero gusto sa Diyos, na doon na tayo tinguhaon. E kung nga tayo tinguhaon, walang direksyon ang atong kinabuhi. Okay? Kaya sira-sira, matod pa sa kanta, kahulugan, what will be, will be. Maunsa na, hala na, basta kayo, bugi lang yun. Okay. Gusto na ko, tasan nato ang atong expectation, adili lamang sa kutob sa malabot, aldili ka na to. Kundi, ang andoyo na to, kung sa'y pinakamaayo, iandam sa Diyos ka na to. Insulto sa Diyos, na mangayo tao gamay, nga nag-andam ang Diyos o dinagko. Diba? Busa na atong kasilungan ng Diyos, kinahanglan sa atong pangandoy. But before that, sadya nga nag-meditate ko this New Year, kung sa ka, tangan ko sa tayo mensahe ani Ginoo. Wag ko masayod, akong ipangayo, giya sa Ginoo. Ang pangutanya karon soon, ang unang pagatunan nato karon, kung saan pagpangita sa giya sa Diyos. Guidance ba? Divine guidance. E maski na animoy kwarta, na animoy mga kaptangan, utang, kung ka kabalo how, what you're going to do with it. O sa may imong angay buhat na ini. When Russia was being freed from communism, hindi sila kabalo, the USSR, United Socialist Soviet sana. Pero sila kabalo what they will do with their freedom. So gikinahanglan natong matunan unsa kay giya sa Dios kanatong tanan. We are living in these times of many options. Daghan kita kapilian karon. Daghan kita kapilian. Labi na natin wata, maglibog na ka sa inyong pilion. Sa panahon sa martial law, ni Marcos Sr., lumara ka brand sa sabon, ang kasabon na yung ikon. Junior na nasakna. Ang namong senior. Muna nga kami karon senior citizen. Lumara ka klase sa toothpaste. Palit ka tindahan, palit ko o Colgate. Kabagong Castillera, ang saan Colgate? Kanang close up. Lumara man. So Colgate ang close up. So why problema? This time, we have so many options. Daghang brand imong pilihan, daghang lugar imong matuan, daghang mga desisyon imong himuon. We're living with many options. We have this choice overload. Choice overload. Ato ka o ang sama na siya, kailan pa na? Fast food. Tanaw lang po sa logo, ubos ka may KFC na siya. Pag ato na mo o KFC, daghan ka mo kapilian. Jollibee, McDonald's, daghan ka kapilian. Muna mabugay ka itong linya, gano'n. Muna ka, abisan ka itong touchscreen, galinya ka, muna ka naman. Itong galinya, galing ko sa piliyon, sa kadaghan at pilionon. Alright. So with this choice overload, mga kaibigan, nagkaanang kadako ang stress, nagkaanang kadako ang decision paralysis, paralysis by analysis, ika na kadang ka decision, kung sa kadang ka pagkapilion. And also, so many dissatisfactions. Kung ikumparar ang panahon, yan itong amahan o sa anak karon nga si Baby M, lahi yun karon. Kaya kayo ang imong anay na pilionon, unya,
dissatisfied gihapon ang tao sa kadaghan punta. Sa kadaghan punta na angay taga Piliton. Okay? Sa mga college students, daghang available na scholarship. Galibog sa daw, sa mga kurso, kung sa eskwelahan. Kaya ito, basta kayo mag-eskwela lang. Bahala diha State University, importante mag-eskwela lang yun. Karoon, daghang na kayo Pilikonon. Okay? Muna yung niata sa pagdoon, how to manage this choice overload. Kung saan mo nga mahingo, ikaw nga prestuhan mo. Oh. Kahit daghan din trabaho lang, daghan yung trabaho mapilihan. Daghan eskwelahan na matuan. Daghang opportunities. So learn what is God's priorities. Unsay priority ni Lord para sa atong kinabuhi. So we must define these God-given goals para nga dili tayo overload with choices. Pili mo garo, kung maka-decide ka sa mga senior high eskwela no. Kaya daghan mo eskwelahan. Pero kung saan eskwelahan sa kagayan, nagtuto, wala na problema kung sa pilion. Kaya usa naman. Pero sa kadagan sa eskwelahan sa kagayan, daghan mga opportunities, galibog mo. Galibog mo. Galibog mo karon. Confuse mo. And we have to manage or filter what is right or wrong and ask for God's guidance. Kung saan man yun ang dapat na kong buhaton. Okay. Kung saan dapat na kong buhaton. Hining choice overload magkaigsunan. Guideline na nato ni. Ang kinalan ako matunan sa prioridad. Kung sa'yo labing importante una sa nakanan. Pangalaga, trabaho, pamilya, negosyo. Okay, na nag-guide. And also, if you define your God-given goals, nakabulog na kung sa sunod ng buhaton, the next step, kung sa mga step, goals talks about the steps. Ngayon, klaro-klaro ko na ang pagpulong sa inyo, makaman mo what is right or what is wrong. Makaingon yung God, wait a minute. Na something wrong ang tingaling na desisyon. Diba? So, aside ka na, the next step kay sayo ang una, sayo ang sunod. You know, what is right or wrong? Galing natin panahon nagkaroon din ng discernment because wala kayo tayong pulong sa Ginoong marunggan. Sa eskwelahan, ang tingali parang sarap. Oh, nindot kong tani dito sa House of Congress o mga senador magbasa o Proverbs, they will know what is right, what is wrong. Okay? Tungod kay being educated, you does not mean you are morally right. Kaya ka mga edukado gahimo o balaod, kanang gitawag in aid of legislation, maghimo balaod to control evil. But evil does not recognize laws. Mas multo kay mo medyo nataranta tagaman. That himo siya niya mo yung mga di pa judiciary ang legislative. Yes, dili siya judiciary pero na siya investigation. Pero ang purpose of this investigation in aid of legislation, paghimo, pag-amend, kung saan nato ma-revise ang balawad ng mga lawyer dito. Okay, sir. Good morning, Jeff. May tabo, how to ilakulong to at aron na makontrol ang evil. Ang evil does not recognize laws. Dili ko ilan ang balawad. Kaya ba sila balawad? Sila pandas balawad, sila nagimos balawad, sila pasa sa Congress naman at to nahimo siyang balaod ang House Bill. Pero di pa na ko ila ang gatutan ng balaod. Muna nasa kadaghan na itong bright ng mga bulado, mo na pinagadak ang ukurat. E nga naman, ang nagmandar nila, nagmando nila ang gatutan. So, ang sa consequences, ano makaigsunan kung walang divine guidance? Kung walay iya, kung saan dayon ang may tapo, mauni, walay iya, disgrasya. Di ba kanang sakyanan o walay steering wheel, walay steering box, walay guide, ma-disgrasya din na siya. Nakaibol, matod pa sa mga karang, nakaibol. Kung kanang motor, na kasi diferensya,
Sa iyang bulris, magbuot og iyang dagan, disgrasya niya po na siya. Hindi niya makontrol. So kung lagi yan, disgrasya, usang mayo yun magpagiya. Proverbs 15:22 says, without consultation and wise advice, plans are frustrated, but with many counselors, they are established and succeed. Kung doon na ko'y pagkonsulta o maalamon nga pagtambag, ang plano pilit mapakyas. O ang plano mapakyas kung wala na. Pero kung naa, malampos. O sa kadaghan usang mananambag, mahimong na-establisar o kinimulampos. Ikaduha, kung wala idea, madismayado ka. You will be frustrated, you have regrets and disappointments because wala kay nag-iya nimo. Usa, kamo nga mga anak na naay isang at least guardian ninyo. Naamoy auntie, naamoy lola, isang mga ginikanan. Pasalamat mo kay at least kung madlumon mo, gagiyahan mo. Ayaw ikasuko kay ka na aron nalikayan ang disgrasya, kung di ka madismaya sa kinabuhi. Only one life, usara ng kinabuhi, mag-regret ko ka kung di ka magiyahan. Kung wala kay iya, manluya ka. Ano lang? You have this mental and emotional fatigue. Mental and emotional fatigue. Emotional fatigue, kana feeling hopeless, powerless ka sa imong problema. Anxiety, depression, and feeling disconnected this time. That's emotional fatigue. And mental fatigue as well. Brain fog, lutang, dili gyud kayo maka-focus. Why idea? Why guidance? Why direction? Life is not about speed. Life is all about direction. Kaya kung kusog ka mo dagan, pero wala kay tumong, disgrasya mo kay na. So, dili man ingon nga panumbahan ay kapinsay una mahuman, kung dili ang importante, ikaw nagiyahan, labaw sa tanan sa matagaga. Now, these principles I would like to illustrate through a very common, simple story in Matthew chapter 2. Katong maging alamon ng mga tao. Okay? Katong maging alamon ng mga tao, itawag na ito sa three kings, pero makaisunan, hindi lang sila three. Nahimong itawag lang silang tulo tungkol sa three gifts nga mabuang, gold, frankincense, and myrrh. Pero hindi sila tulo. Daghan pa sila. Mostly, sa kakaraan ng panahon, when they go in travel sa desierto, they go in caravan. Daghan. Na security guard, na cook, na sila'y mga sundalo, na sila'y protection, para nga mingawaya ang desierto. Pwede silang ambuso ng mga pirata. Pirata na tawagan siya. Okay. Ambuso sila, hindi kabato ng ilang dala. Pasahang ka, magbasa ka sa Matthew 2, Kapitulo 1. Okay. Matthew 2, Kapitulo 1. Nagkakaroon si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea, sa panahon nga nag-aaral si Herodes. Unya may mga tao nga may kaalam bahay sa mga bitoon nga nagabot sa Jerusalem ikan sa sidlakan. O namutana, asa man ang bata nga natao nga maoy mahimong hari sa mga Hudyo. Nakita na mo ang iyang bitoon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao. Sa pagsubang niini dito sa sidlakan o gianhi kami aron pagsimba kanya sa pagkaibalo ni Hari Herodes ini wala siya mahimutang ingon man ang tibok Jerusalem. Dito kong niya ang kadaguan sa mga pari o mga magtuturo sa balako kung ipangutana niya sila. Kinsa nang utana kanila si Herodes. Kaya nagtagugot ang yung mga kung sa kanin. Kani kadaghan ba ini? Okay? I believe hindi siguro before they arrive, kung may mga inisari nga nagpasabot nga dunay mabot nga usa ka karaban, usa ka tropa nga bisita sa Bethlehem. Pero dili nila klaro kung saan katuyuan ng anong nga nakadagan. Busa na ipatawag niya ang mga pari, the priests and the scribes, katong expert sa Old Testament. Okay? The Torah and the Pentateuch, the first 5 books.
prophets. Asa man matao ang Mesiyas, mga ilang pangutanan ni Herodes. Sila nito ba? Sa lungsod sa Bethlehem, sa Judea mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta diha sa Micah chapter 5 verse 2. Ingon diha makaigsunan, ikaw Bethlehem sa yuta sa Juda, dili ka labing kubos sa mga dagkong lungsod sa Juda, kay magigikan kanimo usa ka pangulo nga maoy magpanto sa akong katawhan ang Israel. Musa ipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamang bisita nga gikan sa silakan iyang asayran gikan kanila ang punto, ang exact time sa pagsubang sa bituon. Unya ipaadto niya sa Bethlehem ang nga nag-ingon. Giingnan niya ang mga wise men, maging alamon ng mga tao. Pangitaan pag-ayo ang bata kung makaplagan, makita na ninyo, pahibalua ako aron mo ato o musimba kaniya. Verse 9 and 10, ingon dahil niya so, kung man nila paminawa ng hari, nagnakaw sila. Sa dito na sila sa dalan, nakita nila pag-usapang bituon o nakita nila sa silakan. In the east, dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon o naguna kini kanila. Hangtod kami abot kini o gihunong dito kayo tungod sa imutangan sa bata. Verse 11, batay ni. What's this? 11, misulot sila sa balay. Asa sila misulot? Dili na pasungan. So sayop ang dilen, ang picture, na ang mga wise men, three things ang tawag nila, napagalinganan, pero wala nga sa Bible, na Melchor, Gaspar, o si Pinsa. Melchor, Gaspar, o Baltasar. Okay. Kung isulod sila sa balay, nakita nila ang bata, unban sa iyang inahan. Kasi ikaw ba sa bata? Kakamahan. O diingon, basig nangahoy. O niya, nakita niya ang inahan na si Maria. Nangluhod sila, o isimba sa bata. Na inahan, ang isimba, bata ra. O kiablihan nila ang ilang mga gasa, o binhalat sila kanyang bulawan, insenso o mera. Mauni bubuhan niya itong mga wise men. Binaagin sa damgo, giwarningan sila, gipangkunan sila sa Diyos, kadili pagbalik na itong kang Herodes, busa na mapuli sila agi sa laing dalan. Nakita na to ang ilang mission na hitabo. Mission accomplished. It seems impossible, unang-una, sila mga Magi. Magi, they have nothing to do with Judaism. They have nothing to do with Israel. Mga tagagawa sila. Dili sila insider. Pero ang mga insider, wala ka simba. Ang taga-simbahan, wala ka kasimba. Pero katong taga-laing lugar, din yung mga Magi, there were astrologers, priests, nga gatuon sa mga propesya o they identified a special star and traveled a great distance. Mao ni ang mga Magi. So dapat ay mga theories to archaeology, ang basihan o mga history, ang duol-duol nga gitawag mga east mao ang Arabia. Okay? Tungod kay ang ilang mga gas sa available daga dito, gold, frankincense, o myrrh. At organize gutan diya, kunya. And they know the movement and the kind of stars. Kaya ba sila sa klasihan kini sa mga bituon? Ang ilang binatunan. So, they studied science, astronomy, they studied also pseudoscience, which is astrology. Kanang mga horoscope, movement, signs ng mga stars. Muna ang ilang field. Muna ang ilang stand. Diba? Siyempre, ay mo strand sa mga field, sa Yoms o sa mga. Unya, ang pangutanan mo, nadasag na sila mo at sa dili ila katila, mga ilang, pare ka na kasi hari. Kini mga learned ng mga tao, kini sila mga Magi. They studied books and prophecies. O sa ilang mga panahon, kini mga kaigsunan, baliog na kayo mga propesiya na nasulat nila Ezekiel, Daniel, o nila ni Jeremiah and Isaiah,
o gipamasa ni sila ay Philip, gipamasa sa mga wise men. And they recognize there was a king nga mo rise up o kini nga maong king mahimong dili lamang hari sa mga Hudiyo kundi hari sa mga hari. So ang purpose ay ang travel. Kung may pangutana sa Bureau of Immigration, what's your purpose of travel, sir? Ang purpose ay ang travel. Wala sila maulaw mahadlok pangutana asa ang natawo nga bata hari sa mga Hudiyo mianhi kami aron pagsimba kaniya. Okay? Mianhi sila aron pagsimba sa Panginoong Hesus. So namutana sila sa Jerusalem, nagsunod og bituon hangtod nakaplagan nila ang bata dito sa balay o banan niya inahan o ilang ihalaran ni ining mga halad nga bulawan, insenso o mera. Okay? Nag-describe ini sa kingship, divinity, and redeemer. Kaya kining gold para ni sa mga mahalon nga halad regalo sa mga hari. Ang frankincense man yung gamiton nga kining palina, paaso nga mahimong humot kaayo, labaw pa siguro ni agarwood. O niya kining mare mo na gamiton nila pag-imbalsama at pagumot sa patay o pag-preserve kay nasaktan nila nga dili lang ni hari o dili usa kini ka manluluwas nga moantos para sa mga sala sa kalibutan. Ano makita magkaigsunan ang ilang guidance is propelled by God's purpose. Nahimong natukmod sila tungod ining purpose ang ilang kinabuhi, and this quest, ang ilang quest is to follow the star no matter. So they have this dream, the impossible dream. Pagpangita ni bata. And their guidance is to the star, and number one, because of their purpose, their willingness and ready to travel long distance. And this readiness, di lang yung feeling ready, kundi is a decision. Kinahanglan ato, kinilang ko at tusan. Ang pagpangalagad sa Diyos, pagsubay sa iyong kabubuton, kinahanglan ang tusan aron makaplagan. Guided by, number one, this God-given desire. Dili ba sa basta nga kung adto lang sila dito kung walay pinawhanon lang tong ilang tinguha nga mahimo kung sunod sa bituon. O kung nasayop sila, magkaigsunan, dakong problema. Busangin paniguro nila pinagi sa pagtuon sa mga propesya, pinaagi sa pagtuon sa mga isulti sa propeta, bisag wa sila kaila, bisag dili kapatihan nila reliyon, apan doon na sila'y nahimugso na tinguha na mga lagad sa Diyos. Sa matang tao na agitinguha sa tanan ni mga accomplishment, doon na ikay labang tinguha makadool sa Diyos. So they're given, they're guided by this God-given desire, and also they're guided by His star, by the outward circumstances. This inward conviction confirmed by outward circumstances, magkaigsunan, muna nakabuo sila desisyon to follow the star. No matter how hopeless, no matter how far. Di ba? Wala yung sumara sa kanta, hindi mo nagandang pagbibidyo mo. To dream the impossible dream. Kanta kasi mga kakao, nalulog, kamuha mo, para nyo, mga uhaw mo, mga kanta, mga batanon. Pero that was their quest to follow the star. And di ko na ko acrostic ang acronym ng star. Means the Spirit. Ang Espiritu sa Diyos. Kung naghatang na itong tinguha, nga mo anhi, nga mo simbatan, it is by the Spirit, He drawn us to Himself. Mauni magkagsunan. Nakabalabay ka, makuingon ka, hindi mo na ako na andal na simbang. Hindi na ako na andal na simbahan. Pero nga naman na, kung na ay gagano'y, gadraw na ako ang magpadool sa Diyos. It is by the work of the Holy Spirit. 1 Corinthians 2, verse 10 to 12, ingon niya, God has revealed them to us. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. All the worldly knowledge and wisdom has been surpassed with the
with the purpose of the Holy Spirit na mapadool sila ni Eling hari sa manghari. The second thing about the star is there's truth. They found out that the prophecy na ilang nabasahan, dunay kamaturan. Dunay kamaturan. Kung dili gani wala ay kamaturan, kung sa tawag nato karon, fake news. Diba? Pero this is good news. Ang tinuod na nga balita may kamaturan. Pag dunay wali mo sila ba ay balita, pero wala sa kamaturan, hindi na pa ay balita. That's fake news. And they follow an advice. Importante mag-aisunan, we follow the truth, we follow the advice. Truth, guide, it was Psalm 25, verse 5, guide me in your truth and teach me, for you are my God, my Savior, and my hope is in you all day long. Pinahanglan gabay sa buhay ang katotohanan. Kung walang katotohanan, hindi ka magabayan. Sometimes, we ask, Lord, speak to me. Makiksultihin ko, Lord. Pero was ang Diyos mo sulti o di ta kaangay, adit ta mo tuman sa kung sa'yo gisulti sa Diyos. So what's the purpose? What's the use? Kung mamungon ka nga, speak to me, your servant is listening, kinakanan, we are ready and willing to obey. Okay? Advice. Ang verse mag-exonan, Proverbs 19:20, naging on, listen to advice and accept instructions that you may gain wisdom in the future. Sa pangbatang nun, paminaw mo pang bago. Kanang usahay yaw-yaw na sa mga nakagyan ko na siya, unod anak. There is, it makes sense, bisag usahay, mura o yaw-yaw na siya, pero tungod na sa ilang kasinatian, naghan na sila mabalik. Ngayon yung mga mama, mama, sige lang, yaw-yaw ka na punta. Tungod na sa kaalam, kaya wala kasi naman nasaba na binuang. Saba na, wala siguro mga extra na mga binulungan. Pero there's a truth behind those advice. Listen to advice and accept instruction. Paminaw mo. Paminaw mo. Kung dili mo maminaw, dili ka makatuman. Dili ka makatuman kung di ka maminaw. Ang mga tao bitaw di ganahan, maglakaw-lakaw na kamulong kali. Sige na gawas-gawas. Tindog-tindog na gawas naman. They don't want the truth. Dili sila ganahan sa kamaturan. And I hope na susukdan na ito paghigugma ang kamaturan, that you may gain wisdom in the future. Reverence. And reverence, mag-exonan, it is one of the things that we need to be guided by reverence. Okay? Spirit, truth, advice, and reverence. Daghan pa nga mag-exonan, but I just want to focus on this. Nga kining reverence, sama sa atong mga wise na lingon sila, ani kami aron pagsimba kaniya. Kung sila kapatok po nila, ang pagtahod pagyukbo kaniya. Kung unsa kani imong tahurol, mauto imong sundon. Dahil ang warta, ang imong yukbuan, mauto imong sundon. Warta, bahala may simba. Bahala, walay pangalanan. Warta man. Usa bantay na magkaigsunan, usahay tunay maayo kaayong offer ang kalibutan. But at the end, do na di ay trap sa kaway. Do na trap sa kaway. Na kung mahilig mo ang magkaigsunan ng literature, sa high school paborito kayo mahilig. But one thing akong nagdumduman, katong gitawag na Trojan horse. O sa'y istoryaan ng Trojan horse. There was a battle between the Troy and the Greeks. And one time, kapila nila sulungan, di ba hindi na mapili ang Greeks, ang Grigo. So, nag-offer sila of this offering, a wooden horse, ito ang Trojan horse. Dito sa napo kaayo nga kabayo nga sculpture, ilang i-offer sa Greeks, and they deceived the Greeks, nga human nila nahatod ang Trojan horse, may biyahe sila palayo by sailing the boat. Okay? Pero gapaabot raday ang mga taga-Troy sa right time to ambush the Greeks. Nakasulod na ang Trojan horse, libay ang mga Greeks. Sulod sa ilang city, gatong Trojan horse, doon na di ay dito'y mga nagtago ng mga sundalo sa tiyan ni atong dakong sculpture sa kabayo.
Pagkagabi giablihan, giatake ang Greeks, moto'y gikapilihan. Sometimes Christians were being offered by good opportunities, job, scholarship, pero bantayan na itong mga. So there's nothing wrong with that. There's nothing wrong kung may mga maayong pamamagi sa panginabuhi mo anak ang atong kinabuhi. But sometimes it is a Trojan horse. Ang busog na sa'yo, di ta kahibalo, in the night time na di ta kabantay, ito na ta, nagapos na. Di na ta kasimba tungkol sa negosyo, sa trabaho, tungkol sa atong scholarship. Pantayanan nagsuon. Kaya nga naman, ang gusto sa yawa, nadilig ka mo ingon mo sokol sa Diyos, kundi ang gusto sa yawa, linahon kanya mo palayo sa Diyos. Busa ka bantay. We need reverence because it helps us ma-discern what is right and wrong and also encouraging us to live within integrity, honesty, and kindness. Reverence helps us guard against harmful, deceptive, and unwise actions. Usahay, wag may trabaho, dasig sa Ginoo. Pag nagtatrabaho na, mamiya na ako sa assignment nila sa ministry. Ni arore kwarta ani di ay. Muna, pantayanan mo kayo sunan. Salamat. Tubabay ka sa Ginoo, may tagaan mo trabaho. Dagang po mantaan na, di ba? Lord, nagay trabaho. Malampos pag-eskwela, dagang po tayo. Pero ayaw ito, nga human ka malampos, di mo nalang bintan ang naghatag sa imong trabaho. Amen ba? Amen? Naginawa pa ba ta? Ibig sabihin, kasi no? Guided by the word. Okay? Kung manata sa star, we must guided by the word. Mangusulta sa Ginoo, mangusulta sa mga higher authorities, mangusulta labaw sa atong pastor. Kasi matingan na lang po ha? Wala na rin. Never rin. Wala yung protocol. Pagpatante, involved sa ministry, involved sa purwato, involved sa mga amoton, pero pag-abot ko, makahigayon, maniguro kila. Okay, don't you know mga anak mo ina. Sa dihan mo lang po sa gaminyo mo, nagpabilin niya po mga anak. Kung nagpabilin niya po ng balakot sa Diyos, Episo 6, children, obey your parents in the Lord. Naagad na. Wala may imo na putol imo pagkaanak o gagawin mo lang pagkaginikanan sa dihan na ikaw na langkos o maayon na tayo. Wala. Kinahanglan imo gyapon silang pahurong sa imong tinusbagan. Kabog ka ng tao. Dili imo nga taas na imo nakabot, pwede na imo kasabtan ng imong inahan, ng imong amahan, kaya wala mga nahot. Wala trabaho, wala isakto nga ikaw labaw na, lamang na. Dili na po pasabot. This wise man, I believe, na kwartahan ni sila. Dili ka makaharo karaban o tingali travel agency o kining security agency nga mag-uyog nimo sa usa ka travel, gawas mo na kay kwarta. Gawas mo na kay connection and favor. But in spite of this, natubang sila ni Herodes. Ano sila? Nga si Herodes di maayo na hari. Natubang sila. Namutanahan, doon ay protocol. Di mo kasabot na kaangay kasi kung ginikanan. Mutahod ka, kung di ka makaangay, ayaw tahura sila. Isang ko kakaangay, tahura din sila. Amen ba, mga anak? Amin. So, dami naman. Isaglit ka makaangay. Isaglit ka makaangay sa imong bana. Tahura ka naman siya. Tahura din siya. Si Sarah Magani, itawag niya ang iyang bana nga Lord, meaning boss. Ilan na yung mga asawa, inyong pag-ila sa imong bana, boss. Boss ba na siya? Ingon magag-bossing. Bossing. Ano siguro ba? Bossing ba yan ha? Paama na yun. Ang heksunan, we still have to honor and respect. Kaya kung na ay honor sa house, ay honor sa church, doon ay blessing. Kung may honor na sa inyong balay, sa inyong pastor, dito sa inyong balay, inyo nang ilibakon ang pastor, naminaw ang Ginoo. O ang promise na Ginoo, silutan niya, mismo ka ng balaya, gawa na'y pagtahol. Nagkatulog ang Ginoo. Eh, kung gusto na po mas positive, ang Ginoo. Nakinan niya tanan, nadunggan niya tanan, tanan mo libak sa pastor. Dito sunod sa simbahan, sa sunod sa inyong balay. Kamura Diyos na istorya, yun nadunggan na sa Ginoo.
Diyan, mamagtanong ako ko sa Ginoo. Ginoo, nang di ba, makasila na ako. Usahay ko, ito ka na Ginoo. Yang suman Ginoo, ako, diyan ko nang dawaton. Dawaton ang Japon. Basiran kabutan na dugay. Una na, kinahanglan na dunay pagtao. Honor. And we must be guided also by God sa iyang mga danggo. Sila ipadanggo ang wise men. Nakita na nila si Jesus, naka-offer na sila. Ngayon ang Diyos, through the dreams, ingon ang Diyos, ayaw mo pagbalik kang Herodes, agi mo laing agyanan. Agi sila laing agyanan, and they were safe. When you are guided, you are safe. Safe ka exoon. Amen. Mahimok kang protektado sa Diyos. Labi na if you're guided by the obedience mo sa Diyos. And guided by the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will tell us, namatana ba mo sa Ginoo, yan ang maong trabaho, yan ang desisyon ninyo, yan ang maong pagpalit o sakyanan, o balay, o sudlan na utang. Inahanglan na atong pamutanon, kaya ang Diyos na sa katanan, nasayod sa unahan. When the Holy Spirit comes, He will guide you into all truth. Hindi lang truth sa Bible, ha? Kundi truth in our daily lives. What truth we need to live this life. Ano itong muna natin? We need to learn the truth para natin i-debate sa mga reliyon. No. Ginahanglan we must learn the truth to live every day according to the truth. Sa kamaturan. If we are not living according to the truth, we are walking in darkness. At pasalato, naglakaw kita sa kamitnitan. Kung wala kita, maglakaw sa kamaturan. Lugar ginapainan. Kung nakas kamaturan, nakas kalikitan. Kung nakas kalikitan, wakay kasiguruhan. Pero nakas kamaturan, nakas kamaturan, doon na kay kasiguruhan. And He will declare you the things that are to come. Kuna, ining kabuntago, sundan na po ang natutuwing. Kung anda ba tamang pagiging sa Ginoo.